kasi it's about the love of Jesus Christ para sa atin. Pero dito babasahin natin from the Old Testament. Kayo po ba nababasa ng Old Testament? Sabi ng iba, Ang Old Testament daw ay obsolete na daw. Pero hindi po. Kung walang bagong tipan, kung walang luma, ano po? So, it is the revelation na po, minsan nga pag binasa mo yung Old Testament, doon mo talaga makikilala si God. Po, kasi sa New Testament, tulay na ang Diyos po, pag-ibig. Amen. Parang puro grace, di ba? Pero sa Old Testament, you will know the severity of God. Ang Diyos po natin makatuwiran, ang Diyos natin ay hustisya, ang Diyos natin ay faithful creator, di ba? Mamaya mapakita natin. So ang topic natin today, ano po, sa Exodus chapter 3, 1 to 15, is the God who reveals Himself. Amen? Yung po bang asawa nyo, kilala nyo na? Tingnan nyo nga, nagsama nyo ba yung asawa nyo dito? Kilala nyo po ba siya? Sabihin ng iba, ay hindi nga po pastore, kasi matagal na po kaming nagkahiwalay dahil sa nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Diba? So hindi mo makakilala yung isang tao na kayo po ay magkahiwalay. Amen. Yung iba naman po, ay hindi ko po kilala kasi katrabaho po siya, buwanan lang ko umuwi. Diba? Meron namang iba, magkasama naman, pero hindi po kami nag-uusap. Hindi kayo magkakilala. Diba? When the two people who are living together doesn't know each other, malaking problema po yun. Po, hindi mo mapapagtiwalaan kasi hindi mo kilala. So here, sa uusapan po natin, Exodus chapter 3, 1 to 15, ay magpapakilala po si Lord. And pag nakilala mo si Lord, makikilala mo rin ang sarili mo. Amen? Kilala niyo po ba yung sarili niyo? Si Moses nga, hindi niya kilala yung sarili niya. No? Makikita po natin mamaya. So let us all stand up. Let us read the word of the Lord dito po sa Exodus chapter 3. Verse 1 hanggang 6. Isang araw, binabantayan ni Moses ang mga hayop ng biyanan niyang si Jethro, na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan niya at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag niya siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natakot siyang tumingin sa Diyos. Tayo po lahat ay bukod manalangin. Panginoon, narito po kami, Lord. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah sa iyong banal na presensya. Tulungan mo kaming maunawaan, makilala ka, Panginoon, ng mas malalim. Upang, Lord God, makilala din namin ang mga sarili namin. Let the Holy Spirit, Lord God, reveal to us, Lord, your true nature, your character, Lord God, at yung nais mo, Panginoon, para sa amin, Lord. Sa gayon, Panginoon, we will worship you accurately. We will be aligned, Lord, to your divine plan. Panginoon, let the Holy Spirit move freely in our midst. So God, use me, Lord, as your mouthpiece today. Hide me, Lord God, and let your glory be revealed. Ito po ang Panginoon ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Praise God. Parang kinakabahan ako. Ngayon lang yata ako kinabahan. Kinabahan ako ngayon sa araw na to. No? So, alam niyo po yung mga preacher, kahit po gaano katagal na kami napipreach dito, nagpipreach po ako dito since 2004. Assistant pastor pa lang po ako noon. Ano? And I became the senior pastor 2011. Ano po, 2011, naging senior pastor po ako dito sa Acts Church. But every time that I
preach, ano po dito, ninenervous po ako eh. Mas manenervous ako ngayong araw na to. Ano po, bakit po? Because the word of the Lord, hindi po ito basta-basta lang salita na binibitawan. We are accountable in everything that we teach. Ano po? Kaya po yung topic namin dito, pinag-aaralan talaga namin mabuti. And we will not just preach, ano po, para for the sake of preaching, but we will expound ano po, the Word of God para po padating sa inyo ang mensahe talaga ng Panginoon. It's not my message, it is the message of the Lord. Amen? At ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga to. Makinig ka. At pwede po, pakisara muna yung mga cellphone. No, we will just listen. Siguro mga 45 minutes lang po ako. Just lend me 45 minutes of your time, of your precious time na binigay ni Lord. Amen? Para po irespeto natin ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Makikinig ka kay God. Amen? Praise the Lord. So dito po, iugnay natin sa mga nakaraang talata or chapters. Ano po, we are going to discuss the whole, not only, hindi whole book eh, kasi sobrang haba nito, no? But just siguro kalahati ng Exodus, we will discuss from nagsimula tayo ng February hanggang June. Ano po? Kaya basahin po natin yung book of Exodus. No? Napakaganda nito. This is the story of our redemption. This is the story of God's people. This is the story of the great love of God for us. This is the story of our salvation. Amen. Na tayo niligtas po ng Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga nito, maintindihan po natin ito. And we will take every lesson, every message as our own, our personal, ano po, na mensahe dito po sa Book of Exodus. So the story in chapter 1 ay ito po ay naglalaman po ng faithfulness ni God, di ba? Na kahit po sila naging slave for 400 years in the land of Egypt, ang Diyos po ay tapat. Ano po, ang pangako ng Panginoon, sila'y dadami, kasing dami ng buhangin sa dagat, at kasing dami ng mga bituin sa langit. Yan po sinabi ni Lord kay Abraham. Di ba, ang kanilang ninuno na si Abraham na nakipagtipan sa Diyos. At doon po sa Genesis chapter 15, sinabi na po ng Lord yung ma-exile sila. Sila'y magiging slave. Ano po, pero in the midst ano po, ng difficulty, hardships, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sabihin mo sa katabi mo, kahit nahihirapan ka. Sige po, 1, 2, 3, go. Kahit nahihirapan ka. Di ba? Sino dito nahihirapan? Hindi nga nahihirapan sa bulsa, nahihirapan naman yung loob. Iba naman, maganda naman ang kalooban, hirap naman sa bulsa. Di ba? Hindi talaga binibigay ni Lord, di ba? Kasi merong purpose lahat po ito eh. Merong ginagawaan Diyos sa buhay po natin. at siya po ay, yun po yung kanyang divine providence. So in the book of Exodus chapter 1, hindi nababanggit doon si God. No, walang pangalan ng Diyos doon. Pero behind the scene, He is working. Amen? Na even though they are being enslaved, sila po ay nahihirapan, they have having difficult times, but the Lord is working, ano po, and multiplying them. Ano po, sila po ay dumadami ng dumadami. Kasi yun ang pangako ni Lord, dadami sila ng dadami. Amen? Kahit pinahihirapan, inaalipin, dumadami po sila. God is still at work. Amen. Even though we do not see it, even though we do not feel it, God is still working. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So sa chapter 2 naman po, di ba doon yung si Moses ipinanganak. Ano po? Pinanganak siya sa tagapagligtas in the midst of persecution, ano po, dahil pinapatay ang lahat ng mga lalaking sanggol na isinisilang sa Egypt. Dahil po dumadami nga sila, hinahadlangan, di ba, ng paraon. Pero ang naging ginamit ng Diyos doon, yung mga midwife, di po ba, yung mga komadrona, hindi nila pinatay si Moses, ang mga bata.
At kasama doon si Moses. At si Moses nilagay ng nanay niya sa isang basket, di ba? At pinaanod sa ilog Nilo. Nakita ng prinsesa, naawa siya, it is God who is working, di ba? Bakit? Prinsesa, anak ng paraon, ang paraon pinapapatay ang mga lalaking sanggol, pero yung prinsesa, inampon. At inong inampon niya, nagpahanap pa ng mag-aalaga. At yung kanyang kapatid na si Miriam, alang pangalan doon, Miriam. No? Pero tinuro yung nanay at ang nanay niya ang nag-alaga at binayaran pa. Tama? So God is working, miraculously sa panahon po na yun na merong mapakahirap na sitwasyon. Biruin mo ang nanay. Kung sino dito yung nanay? Tapos yung anak mo, kukunin, papatayin. Tinago niya ng 3 months pero hindi na niya maitago. Pero meron siyang pananampalataya, ililigtas ng Diyos to. Pero gumagawa siya ng paraan. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, gagawa ka rin naman ng paraan. Huwag mo lang laging bibigyan mo kay Lord, God will do the rest. Amen? Pero meron ka kasing faith, di ba? Mahirap yun. Malay mo, pag pinaano sa ilog Nilo, hindi nga napatay ng mga Egyptian, kinain naman ng buhaya. O kaya natuklaw ng ahas, di ba? Pero yung nanay, talagang meron siyang pananampalataya kahit nailagay niya yun doon sa ilog, she's confident that God will save the child. Amen? At yun nga nangyari, di ba? So pagka meron ka pananampalataya, mangyayari sa'yo yun. Amen? Kaya ano ba dapat mong pananampalataya? Negative o positive? Di ba yung kalooban ng Lord? Amen po ba? At yun ang isasagawa natin sa ating buhay. And God is pleased with faith. So, tinatawag po yan na providence of God. Ano po? Providence of God. Gumagawa siya, kumikilos siya ayon sa kanyang mga plano at walang makakahadlang doon. Amen? At doon, di ba, nabasa natin na namatay yung Pharaoh, but still, the Israelite people are still slaves. Ano po, lalo pa silang inalipin ng mga Egyptian. So, ibig sabihin po pala noon, wala doon sa leader. Sa bansa natin, nakaraan ng daming administration. Ang daming leader na dumaan. Lahat, meron tayong pintas, di ba? Nung si Marcos, si Gloria, sino ba? Si Ramos, Aquino, Joseph, pinalis pa. wala talaga sa leader, di ba? Nasaan? Nasa Diyos. Amen. Kaya dapat, tinuturo ng Panginoon sa mga leader na yan, huwag kang tumingin sa leader. Tumingin ka sa Diyos. It's about time for us to pray. Amen. Katulad ng mga Israelita, tumawag sila sa Diyos. Hindi nga sila tumawag nagreklamo, di ba? Pero, naalala ng Diyos ang kanyang pangako. God heard, God remembered, God saw, and God knew. Amen. Alam ng Diyos, may pangako siya doon. Kaya lang, may timing talaga ang Panginoon Pero sa panahon na nandun na, pabigat ng pabigat ang mga sitwasyon natin, naway matuto tayong tumawag sa Diyos. Amen. That God will deliver us. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Amen. So now, we are here in chapter 3. Nagpapakilala si Lord. Magpapakilala na ang Panginoon dito. This is a conversation between Moses and God. Sino dito gusto mo makausap si Lord? Sino dito yung gusto mong makita siya? Diba? Sobrang spectacular tong ginawa ni Lord nito kay Moses. So doon sa chapter 3, makikita natin dito, pakilagay nga dyan uli yung verse. Ayan, nung isang araw, binabantay ni Moses, si Moses dito, nag-fugitive siya, tumakas. Sino dito? Mayroong mga tinatakasan. Tinatakasan ng utang. So si Moses tumakas, and he is already 40 years, nandun sa Midian, At nakapag-asawa na po siya. He was just an ordinary person. Dati, galing siya sa pagiging isang prince. Prinsipo siya ng Egypt. Nasa palasyo. Marangya ang buhay. Pero, alam pa rin niya kung sino siya. He is a Hebrew. Hebreo siya, hindi siya Egyptian.
Siya po ay mayroong maalab na pagnanasa na iligtas ang kanyang bayan. But he was rejected. Ano po? Nung pinatay niya yung Egyptian na inaapi yung kanyang kababayan, may nakakita pala. Pero nung nag-aaway na yung yung parehong Hebreo, sinasaway niya, ba't ka nag-aaway? Pareho kayong magkalahi. So nakita pala nila at sabi, sino ka ba na pinapakilaman mo kami? Who gave you the authority na pakilaman kami at nahumatol sa amin? So doon nakaranas siya ng rejection and even death threat. Ano po, may death threat. Sino dito nagkaroon na ng death threat? Ha? Wala pa. Pero alam niyo ba, tayo lahat may death threat tayo. Kanino? Kay Satan. For the enemy came to kill, to steal, and to destroy. Amen? May death threat ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, may death threat ka. Hindi nyo alam yun. Diba? So, meron tayong death threat sa kaaway natin, si Satanas. At dito po, si Moses, nakalimutan na niya lahat, nawala na lahat. God has humbled him. Ano po, pati karakter po niya, binago ng Diyos. Amen. He is now an ordinary person, an ordinary, wala nga siyang pag-aari eh. Sino ba ang binabantayan ni Moses ng mga hayop? Sa biyanan niya. Diba? Wala nga siyang property. Ano po, siya lang ay isang ordinary husband, an ordinary father. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you so ordinary? Is your life so ordinary? Tinanggal na ng Panginoon lahat. Pero si Moses ay naka-ordain para maging instrumento sa pagliligtas sa Israel. Sabihin mo sa katabi mo, who knows? Ipiniprepare ka pala ni Lord. May ililigtas ka. Amen? Amen ba? Amen? Palakpakan niya natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Nung tinawag ako ng Panginoon, I'm just an ordinary housewife. Ala nga kaming negosyo nung mga panahon na yun. Bumagsak, di ba, ang mga negosyo namin, nalugi. Pero ang nakilala ko kasi siya eh. Nagbasa ako ng Bible eh, from Genesis to Revelation. Sobrang na-amaze ako sa Panginoon. Sobrang natakot ako sa Kanya. Sobrang lahat ng emotion. Diba kasi binasa ko po ang salita ng Diyos. So this book is a very dangerous book. The Bible is a dangerous book. Bakit? It will change you. Kung hindi pa nyo nabasa po yung Biblia, basahin nyo. Amen ba? Basahin nyo na parang may hinahanap kayong kayamanan, di ba? Ang salita ng Diyos. Amen. So here, ano po, ay nakakita po siya, burning bush. Sabihin nyo nga, burning bush. Ganun po yung pagtawag ni Lord kay Moses, ano po. Kasi sa ating buhay, pag walang extraordinary nangyayari, parang hindi natin marinig yung tinig ng Diyos. Minsan ang Panginoon, kailangan kunin ang iyong atensyon. Amen. Sa mga spectacular. What is spectacular about the burning bush? Ano po, dahil dito, anghel ng Panginoon yung nandun sa burning bush, nagliliyab. Ang anghel po, sabi po, they are fire. Minsan, they are wind. Sabi ganon, ang anghel. They are messenger of God. So yung fire, ano po, nandun sa burning bush, yung burning bush, mababang punong kahoy. At ito po ay nandun yung anghel sa kalagitnaan, kaya nagliliyab. Kala mo nagliliyab din yung puno. Pero ang totoong nagliliyab yung angel. Nakapanood na ba kayo ng pelikula na cartoon na si Son Goku? Ano ba? Nag-super saiyan, nagliliyab, di ba? Parang gano'n yan, yung angel, hindi niya nakikita, pero yung apoy nakikita niya doon sa burning na yon, na bush. At tinignan ni Moses, nakita niya nagliliyab, pero bakit hindi nauubos? Hindi nauubos, hindi nakukonsume. Anong isang dayami po ba, gaano katagal yon bago makonsume? Siguro mga ilang minutes lang, diba? Pagka yun na ituyo at yun na yung nagliyab, sandali lang, natupok na yon. Pero itong burning bush na to, itong mababang punong kahoy, hindi natutupok. Ano kaya ang ibig sabihin nitong burning bush? So, dalawang
bagay, nagliliyab, pero hindi natutupo. In the times of Moses, especially in the wilderness, may mga ganito talagang fenomeno na nakikita sila, biglang nagliliyab. Ano po, kasi minsan may kidlat, tinamaan. Ano po, at minsan na lang talaga mag-i-spark doon sa sobrang mainit kasi sa disyerto. Ano po, pero ito ay nag-curious si Moses at nilapitan niya. Pero nung lumalapit na po siya, nakita ng Diyos, papalapit na si Moses. At ano po ang ginawa niya? Sabi niya, stop, di ba, Moses? Huminto ka dyan. Take off your sandals because this is a holy ground. Ano po, holy ground? Sabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit. So, narinig ni Moses ang tinig ng Diyos. Amen? Kayo po ba gusto niyo marinig ang tinig ng Panginoon? Amen? We want to hear. Kung kayo po kaya ipapakitaan itong burning bush, ano kaya ang gagawin natin? Diba? Inire-reveal ng Panginoon kasi ang mga bagay na hindi nakakaiba sa buhay natin, kinukuha niya yung attention. Bakit? Kung hindi, magpapatuloy lang tayo na magpapatuloy sa mga ginagawa natin. Ano po? Hindi natin maririnig ang tinig ng Panginoon, but God wants to get your attention. Amen? At siya ay nakipag-usap kay Moses. Amen? Dito sa burning bush. At ang sasabi niya dito, ito iba na lugar. Bakit po niya pinapatanggal yung sandals? During those time, ano po, sa kanilang kultura, ang mga nakasandals lang doon, mga may maangat sa buhay. Ito ay status symbol. Bakit po ang mga slave ay walang panyapak? Ano po? So si Moses, dahil ang kanyang biyanan ay isang pare, ano po, ng Midian, ano po, kaya po siya ay hindi ordinary din naman na slave lang. Ano po? So siya ang nakapangyapak. So pinapatanggal yun. Ano po ibig sabihin yun? Humility. When we encounter the Lord, we must have a humble heart. Sabihin nyo nga po, humble heart. Alam ko po kaya kayo nandito ngayon kasi merong humility sa puso nyo. Gusto nyo mahanap si God. Meron kami tinatawag na encounter God. Retreat. Ano po? EGR. Encounter God. Yung mga a-attend doon, kailangan may pusong mapapakumbaba na gusto talagang makita si God. Dito po nagkaroon ng encounter si Moses. At ang unang-unang naging respond niya is to humble himself. Ano po, tanggalin. Ano man ang mga pinangahawakan natin, ranggo, posisyon, kayamanan ba, pinag-aralan, tropeyo, o ano pang mga pinangahawakan ng tao no, sa mundo. When we face the Lord, we should humble ourselves. Sabihin mo nga sa tabi mo, we should humble ourselves. Be humble. Na po kanina, no, kasi napag-aralan ko na di ba? Kaya nung nag-worship tayo kanina, talagang gusto ko nang dumapa dyan. Kasi napag-aralan ko na to. Ako unang kinausap ni Lord. Ako ang unang dapat magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. So nung sinabi ni God dito, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natakot siyang tumingin sa Diyos. This is a normal response. Ano po, ng mga tao, kahit nga hayop pagka nakita ang kaluwalhatian ni Lord, dumadapa. Diba si Balaam, yung kanyang asno, dumapa sa harapan ng Panginoon, diba? Ang mga anghel, dumadapa sila sa harapan ng isang banal na Diyos. So si Moses, tinakpan niya yung mukha niya. When we see God and His holiness, in His splendor, and in His glory, you will see yourself na isang makasalanan, filthy sinner. Amen? Mawawala lahat ang iyong pagpapahalaga sa iyong sarili. Dahil ang Diyos natin, banal na Diyos. He is holy. And He is glorious God. Amen. So yun ang unang-una. Ano po? God will reveal Himself. Amen. Dito sa istorya ni Moses, hindi siya gagamitin ng Panginoon unless na makilala niya yung sino yung Diyos na paglilingkuran niya. Tanungin mo sa katabi mo, kilala mo ba ang Diyos? And do we respond sa kung sino siya?
ano, sa ating buhay. Kanina ba nung nag-worship tayo, win-worship mo ba siya dahil kilala mo siya? Tinaas mo ba yung kamay mo dahil ino-honor mo siya? Kumakanta ka ba because He deserve all the praises? No, at wala nang ibang papantay sa Kanya. Amen? So, kailangan natin kilala natin Diyos. At huwag mo kakalimutan yon. Hindi lang pag-araw ng linggo, inaalala kung sino si God. No, every day of your life, kilala mo yung Diyos na kasama mo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ba si Lord? Yes, ano po. Kasi sinabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Totoo yung sinabi po ng Panginoon Diyos. Amen po. So dito sa book na to, sino ang bida? Si Moses ba? Hindi si Moses ang bida. Ang Israelita ba ang bida? Sino po ang bida? Hindi yung natitinda ng bida, ano dyan? Bida. Ay, nakabida tayo, ano po? Galing kay Lord through our brothers and sisters. Yun ang nag-sponsor. Salamat sa kanila. Ano po? So, God wants to encounter us. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ni Lord ma-encounter ka. Ano po, may apoy. Alam niyo sa encounter natin, ang tema natin ng fire, freedom, and focus. Ano po, sa encounter weekend natin. Malapit na po yun sa first week ng April. Paghandaan niyo po yun. At pangalawa po, yung holiness. Meron ba dyan? Meron pala akong controller. Ano? Okay, the holiness of God. He is to be treated as holy. Sabi dito, sabi ng Diyos, huwag ka lang lumapit pa, tanggalin mo yung sandalyas dahil banal ng lugar na kinatatayuan mo. Sabi sa Revelation chapter 4:8, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Ano po? Banal, banal, banal ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat na darating. Dumating, huwas, ano po, noon una, at dumating na, at darating. Amen? Malapit nang dumating si Lord. So, ang Holy God, ang ibig sabihin po niyan, wala nang papantay sa kanyang divinity. Nag-iisa, ano po? Pag sinabing tatlong holy dyan, perfect holiness. Amen? Ang mga angel, ganun po ang kanilang pagsamba. Pag iniluluklok nila sa trono, ang ating Diyos, binabanggit po nila yung tatlong holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ito po ay makikita natin all throughout the Bible when they encounter the glory of God. Ang mga angel, yan po ang sinasabi when they are worshiping in the throne of God. Biruin niyo po yung mga angel, sa holiness ni God, hindi nila matingnan, nakatakip po ng mga pakpak yung kanilang muka. Tinatakpan po nila yung muka nila. Tinatakpan po nila yung katawan nila. Ano po, ng kanilang mga pakpak. There is a certain angel, ang tawag po sa kanila ay mga seraphim. Meron po silang tatlong set ng pakpak. Tatlong pair. So, 6, no? Yung isang pair ginagamit sa paglipad, yung isang pair ginagamit sa patakip sa muka, at yung isang pair ginagamit sa pantakip sa katawan nila because they cannot stand the presence of the Holy God. Yun po yung Diyos natin, banal. Kaya nga may kanta tayo, di ba, I am changed in the presence of a Holy God. Pag wala ang presensya ni Lord, ikaw yung ang pangalan ko ay sigarito. Ako ay isang presidente ng isang kumpanya. Ako ay nagtapos ng ganito. No? Yun na makikita mo lang. But when you face a holy God, everything, baliwala yun sa presensya ng Panginoon Diyos. Amen. Kasi banal po ang ating Diyos. So when God called Moses, ano po, tinawag ni Lord si Moses, ang sabi sa kanya, Moses, ano kaya ang tono ni Lord? Moses, Moses, ganun kaya? O kaya, Moses, ganun kaya ang tawag ni Lord, di ba? So, sa Bible, marami dyan tinawag 2 beses. Si Abraham. Sabi rin niya kay Samuel. Sino pa? Martha. Si Saul, di ba? Tinawag. Hindi kaya si Lord tinatawag ngayon yung mga pangalan nyo? Kagabi nga sabi ko, Susan. Ganun kaya tawag ni Lord sa akin.
Tinatawag, sabi ko, Jonah, Jonah. Nandun siya eh. Jonah, Jonah. Tinatawag tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin pala nito, pay attention. Pay attention. No, sabihin mo nga yung pangalan mo 2 times. Boy, boy. Tinatawag tayo ni Lord, di ba? At ang ibig sabihin pala din nito, it is a call of endearment. Di ba? Parang, my love, parang ganon. Tawag ni Lord. So, at dito rin, tinawag si Moses. Kilala ni Lord si Moses. Kaya sabi niya, nandito po ako. Ang ibig sabihin din ni Lord dyan, Moses, Moses, kilala kita Moses. Ikaw yung ipinanganak noon, pinaanod sa ilog Nilo. Ikaw, Moses, ang napulot ng prinsesa. At lumaki ka sa palasyo, Moses. Kilala kita, Moses. Ikaw yung Moses na gusto mong iligtas ang mga kababayan mo, Moses. Pero nireject ka, Moses. Ano ng iyong mga kababayan? Alam ko, nakapatay ka, Moses. Nakilala ng Diyos si Moses. Ganon din tayo, kilala tayo ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kilala ka ni Lord. Pero alam nyo, kahit nakilala ni Lord ito si Moses, di ba? Pinili siya ni God. When we have an encounter with the Holy God, we will see ourselves as a dirty sinner. Ano po, makasalanan, marumi. Kahit ano po yung suot natin ngayon, kahit ano kaganda yung makeup natin ngayon, kahit nagaano po ang estado mo, nakasakay ka sa magandang kotse, at kung yung mga laman ng mga wallet nyo ngayon, ano kaya ang mga laman niya? May mga libo-libo dyan. But when we face the Lord, you will see yourself as a dirty, a filthy sinner. Amen. Ganun po ang naranasan ni Moses. Bakit? Nung tinawag po siya ng Panginoon, dito sa 1 Peter 1:15-16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niyo, sapagkat sinabi ng Diyos sa kautusan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Amen. At ang sabi pa, without holiness, we can never see God. Amen. So, ang Diyos natin ay banal. Tinawag daw tayo. Ano ang ibig sabihin niya noon? Let us walk in righteousness and let us walk in the fear of the Lord. Amen. Ngayon tinawag ka na eh. Pinatawad ka na sa lahat ng mga kasalanan mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ba? Pinatawad ka ni Lord sa lahat ng kasalanan mo. Pinagaling niya lahat ng mga sakit mo. Tinawag ka niya from the world, sa kasalanan, ninugasan, binili ng kanyang dugo. Kaya nga dapat italaga na natin yung ating buhay sa Kanya. Amen po ba? Kasi wala naman pinanganak na walang minanang kasalanan. We are all sinners because we are all, we are all carrying the DNA, ng ating mga ninunong makasalanan. And we are also sinner because we commit sin every day. Amen. Sino dito hindi nagkakasala? Wala po, tayo ay nagkakasala araw-araw. Praise the Lord. So we must be holy. Sabihin mo sa katabi mo, be holy. As God is holy. Sabi dito, Psalms 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ito po yung Diyos natin, makatuwiran. At merong hustisya sa Panginoon. Kaya po yung mga nangyayari sa bansa natin, wag po kayong ma-alarm. Di ba? Wag tayo magsalita ng laban sa kanila. Maniningil si God. Sa mga gumagawa ng katiwalian na to sa ating gobyerno. Amen ba? Parang halos lahat na yata ng agency na ating government, maraming corruption. Marami po mga injustice na nangyayari. Ginagamit ang mga mahihirap. Amen? Ang pera ng bayan ay nalulustay. Di ba? Ng ilang mga tao. But God is so righteous and He is just. Ito ang pundasyon ng kanyang trono. Amen. Pero merong pagmamahal at katapatan sa ating Diyos. So yung mga attribute ng Panginoon na yan ay sobra po itong naipapakita sa atin sa mga panahon ngayon. Bakit? Yung dapat na-judge na dapat sila, pero hindi pa rin. Naigagawad ang kaparusahan. Bakit po sobrang labing kasi si God? At kung sasabihin natin, the Lord is unfair,
and he must execute his judgment. Alam nyo, wala na matitira sa mundo na tao. Ano po, lahat tayo mamamatay. Bakit? Lahat tayo makasalanan eh. Amen po ba? Kaya nga, hanggat ngayon po yung justice ng Panginoon, nandiyan, yung kanyang grace ay nandyan. Kaya nga tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hanggang ngayon tayo, hindi tayo nakukonsume. Amen. Ang ating Diyos He's like a consuming fire, but we are not consumed because of His great love and His sacrifice on the cross. Amen? Kaya wag natin babaliwalain po yung ginawa ng Panginoon. And we cannot judge. Amen? We cannot judge even those who are sobrang, di ba kung tingnan mo, di na tao yung mga yan, di na tao. Pero we cannot judge them. Amen? Why? Bakit? Kasi kung ginajudge natin sila, ginajudge mo na rin yung sarili mo. Amen po ba? Let us just pray na mangyari ang kalooban ng Panginoon dito sa ating bansa. At yung mga tao na yan, makakilala sila sa Panginoon. Doon lang mababago ang sistema ng ating gobyerno. Amen ba? May pag-asa po ba ang Pilipinas? Meron, kasi buhay ang ating Diyos. Amen po ba? At gagamitin ka niya. Sabihin mo sa tabi mo, gagamitin ka ng Diyos. You are an instrument. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, the salvation of God. Ayan. The salvation of God. Merong pagliligtas ang Panginoon. Bakit nga po? Kasi narinig niya. Di ba, ang mga hinaing ng kanyang bayan, sabi ito, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Amen? God sees, God heard, and God remembered His promise to Abraham. Kaya po, may pinadala siya, hindi bingi ang Diyos. Naririnig niya yung mga panalangin mo. Amen? Hindi po bulag ang Diyos. Nakikita niya ang mga paghihirap. Amen? Nakikita niya yung mga nagnanakaw doon sa DPWH, kahit sa DOH, kahit sa DepEd. Nakikita po niya lahat ng Panginoon at naririnig niya yung mga pananalangin ng kanyang bayan. Amen. Hindi siya Diyos na walang pakialam. Meron siyang pakialam. He is a God who cares. Sabihin mo sa katabi mo, He cares for you. He cares for you. Amen ba? Mahal ka ng Panginoon Diyos. Kaya nga yung pangako niya dito sa Israel, sabi niya, kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sino ba ang magliligtas? Si Moses ba? Hindi, si Lord. Kaya nga siya ay bumaba daw. Bumaba siya. Ano po, si Jesus Christ, bumaba dito sa lupa. Dito, bumaba din siya para iligtas ang kanyang mga mamamayan at para dalhin sila sa mayaman, malawak, masaganang lupain na tinitirahan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hiveo at mga Jebuseo. So, itong mga people kasi na to, they will be judged by the Lord because they are the pagan people who are living na sobrang sama po nila, yung kanilang pamumuhay. Sila po yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila po yung mga cannibal na kumakain ng laman ng tao. Napabalitaan niyo ba yung Epstein Files, di ba? Ito na yan, nangyayari na po ba? Kinakain daw yung mga human flesh. Ang mga bata, ina-abuse. Amen? At mga elite yun, mga mayayaman, di ba? Ito po yung mga tao na nahahatulan ng Diyos. Pero makikipaglaban po sila doon para palayasin ang mga taong ito, na i-execute ang judgment ni God. So narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita. Nakita ko kung paano sila inaalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. So tinawag si Moses ni God. So nang makita daw niya, ipapadala si Moses. Pero ano po yung sagot ni Moses?
Sabi ba niya, yes Lord, hindi ba? Hindi yun ang sinabi ni Moses. Pero sabi ni Moses, sino po ba ako para pumunta sa paraon at ilabas ang Israelita sa Ehipto? No, yun ang sagot niya. Tama kaya yung sinabi ni Moses? Mali. Nakalimutan na nga niya. Sabi ni Lord, bumaba na nga ako ililigtas ko sila. Ano po ang dapat tanong dito? Sino ba kayo, Lord? Dapat ganun eh. Kasi kaya niya tinanong sarili niya, kasi alam niya yung nakaraan niya. Di ba yung mga nakaraan, Lord, ni-reject nga ako ng mga Israelita, paraon pa kaya? Ako nga, Lord, papatayin doon. So ginawa niya yung mga excuse, di ba? Tayo ba, may mga excuses tayo? Tinatawag ka ng Panginoon dito sa church, maglingkod. Tinatawag ka mag-evangelize. Pero ang dami nating excuses, ginagamit natin yung mga yun. Di ba? Si Moses, tinawag ni Lord at ang sabi ng Panginoon, ako bahala. Kailangan mo lang sumunod. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mo lang sumunod. Ang dami pang excuses, baka naman hindi talaga ako tinawag ni Lord. Yun yung asno ni Balaam, nagsalita hayop po yun Di ba? So tinawag ba ng Panginoon, ikaw, tanong mo sa katabi mo, tinawag ka ba ni Lord? May bibig ka ba? Ang daming ang excuses ni Moses dito, hindi natin tatalakayan sa next week yun. Suspense, okay? So, ang dapat palang talong, sino po kayo? Hindi, sino ba ako? Kasi nakatingin tayo sa sarili natin kasi hindi naman ikaw magliligtas si God Amen ba? Dito sa pangangaral ko ng ito, mensahero lang naman ako, si Lord naman nagbabago ng puso at isipan nyo. Amen. Pero, sumunod ako sa Panginoon. Sabi ko nga sa anak ko paano kaya? Mag-resign na kaya ako? Sige, mami. Ano kaya kung maging ordinary member na lang ako? Sabi ko gano'n. Pero kaya ko kaya yun? Kaya ko kayang hindi sumunod sa Lord? Sa kanyang calling? Hindi ko kaya. Sasabihin ko na, Lord, maging ordinary member na lang ako. Kasi, biruin mo, kayo nagkakasayahan pag araw ng Sabado, ako gumagawa pa ng message. Diba? Pag araw ng Miyerkules, gagawa rin ako ng message. Siyempre, hindi basta-basta ordinary message. Gusto ko magandang mensahe para sa Panginoon. Amen. At gusto ko, ito ay bumabago ng puso at tumatago sa puso ng mga tao. Amen. Siyempre, kayo tulog pa, ako nananalangin. Nananalangin para sa inyo. Ganon yung pastor di ba? Ikaw ang nag-aalaga sa tupa. Tulog pa kayo, gising na kami. Bakit? Nananalangin na kami para sa inyo. Tulog na kayo, gising pa kami, nananalangin kami para sa inyo. Diba ganun po yung panawagan ni Lord, hindi mo kayang tanggihan si Lord. Lalo na pag nakilala mo siya. Amen? Praise God. So nakipag-usap siya. Sabi lang ni Lord dito sa kanya, sasamahan kita. Ito yung sagot. Sabi ni Moses, sino po ba ako? Sabi ni Lord, sasamahan kita. Ito ang tanda na ako nagpadala sa iyo. Kapag inilabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin niyo ako sa burol na ito. Ito daw palatandaan. Ang palatandaan ni Lord, mangyayari in the future pa. Hindi ba tayo humingi ng palatandaan? Ang palatandaan natin ngayon na. Pakita mo na, Lord, ngayon. Ang sabi ni Lord, pag nailabas na. Ano ibig sabihin ni Lord dito? Sumunod ka, makikita mo ang pagliligtas ko. Yun ang sinasabi, huwag tiwala ka sa sinabi ko sa iyo. Hindi sa mga gusto mong makita ng mga palatandaan. Sinabihan nito, sino pa ang mga sinabi ni Lord, sinabihan nito, sasamahan kita. Si Joshua, di ba? Sinabihan din ni Lord, sasamahan kita. Kung paano ko sinamahan si Moses, sasamahan din kita. Sino pa sinabihan? Jeremiah. Si Jeremiah po is the weeping prophet. Batang-bata siya, tinawag siya ng Panginoon, musmus pa siya. Sabi ni Lord, I will be with you. Ngayon ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, I will be with you. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ito sinasabi ni Lord sa iyo. I will be with you. Sasamahan kita. Amen? So take God's word. Maniwala ka lang. Yun lang nire-require ni Lord, pananampalataya. Humakbang ka lang, sumunod ka lang sa Kanya at sasamahan ka niya. Amen? Ngayon, yung sinasabi niya, sabi dito sa John chapter 15:14, ito yung
pangako kasi ni Lord eh. Sabi niya, parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Sino po yun? Yung Egypt. At pag alisin na roon, marami silang kayamanang madadala. They will plunder, the Egyptian. Yung lahat ng mga paglilingkod nila doon, hindi naman sila binayaran. Sa oras na aalis na sila, they will be properly compensated. Amen? Lahat ng kayamanan ng Egypt, dala-dala po ng Israel nung sila po ay umalis doon. So sa isang araw lang, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanyang bayan. So dito, this is a process. Dito sa Exodus, yung pangako niya ng Panginoon, yung tinutupad ng Diyos. Pero kailangan niyang kausapin si Moses at ang hirap kausap ni Moses. Sabihin mo nga, parang ikaw lang. Hirap mo kausap. No, ang hirap kausap. Si Lord, nagagalit na nga eh. Pero alam mo, Panginoon, masyado siyang pasensyoso, di ba, ang Diyos. Mabait siyang Diyos. At ito pong pangalan niya, sabi dito sa Matthew chapter, ito po yung tawag niya sa atin, di ba? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Sino daw ang tinakausap dito? Mga alagad. At sino po ba yung mga alagad ngayon? Tayo yun. Diba? Gawin nyo silang tagasunod ko, bautismo nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo, at tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, sinabi ba sa iyo ni Lord, sasamahan ka? Yes, di ba? Sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibang klase pagka si Lord ang kasama mo, di ba? Wala nang halaga. Ano ba yung pinag-aralan mo? May pinag-aralan ka ba o wala? Basta kasama mo ang Panginoon, di ba? Ikaw pagkasama mo si Governor, dikit kayo. Mahalaga ba yung pinag-aralan mo, posisyon mo? Hindi. Sino mahalaga? Yung kasama mo, si Governor. Pero dahil kasama mo siya, parang ikaw na rin, di ba? Nung pinagbukas ng pinto si Governor, lumabas siya, kasama ka, lumabas ka rin. Nakasaludo silang lahat, nakasaludo rin sa'yo. Parang ganun lang yon, di ba? Pagkasama mo si God, it doesn't matter who you are. Sino lang ang mahalaga? Yung kasama mo, si God. Amen po ba? At pagkasama mo si Lord, itataas ka niya sa harapan ng mga tao, katulad ng ginawa niya kay Moses. Amen? Moses said to God, suppose I go to the Israelite and say to them, paano kung pumunta na ako doon sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanila, ang Diyos ng inyong mga ninuno ay sinugon niya ako at sasabihin nila sa akin, ano pangalan ng Diyos na yun? Anong sasabihin ko? Sabi niya, what shall I tell them? Sabi gano'n ni Moses. Pero ano sabi ni God? Sa 14, I am. Sabi niya, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelite, I am, has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelite, the Lord, the God of the Father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Amen? Yan ang sabihin mo, ano daw? I am. Sa Tagalog, ako'y si ako nga. Ano po? Bakit gano'n ang pangalan? Ano po sa Hebrew word po na to, ang pangalan na yan, I am, ayan, Yahweh. Yahweh, walang ang vowel. Y-H-W-H. Kaya pala yung sinasabi natin, sino ba yung Yahweh? Ba natanong nyo ba yun? Bakit Yahweh tawag sa Diyos? Na ibig sabihin kasi, niyan, I am who I am. Ako ay si ako nga. Kung ano ang pangailangan mo, yun ako, sabi ni Lord. I am, di ba, your Redeemer. I am your Savior. I am your provider. I am your healer. Kung ano daw ang pangailangan natin, siya yun. Amen? Nare-reveal. He is the self-existent, self-sufficient, and eternally present God. Righteous and holy, eternally good, eternally loving God. Ito po yung Yahweh. Alam niyo ba yung pangalan na yan? Hindi nga nila kayang sabihin yan. Ginagalang po nila yan.
No? Sa templo, hindi pwede silang magsalita ng Yahweh. Because it is a very holy name. Nanginginig sila sa takot. Di ba? Pag sinabing, I am who I am. So si Yahweh ang Diyos ng inyong mga ninuno. Siya ang tumawag kay at Abraham. Sumagot si Jesus dito, kaya si Jesus, nagalit yung mga Hudyo dito eh. Bakit? Sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Siya yung Diyos, di ba? Siya si Yahweh. Siya ang nagsalita doon sa burning bush na kinausap si Moses. Siya ang Diyos ng mga ninuno ng mga Israel. Kaya nga galit na galit sila kay Jesus Christ. Gusto nilang batuhin. Bakit? Tao to eh, anak ni Jose, anak ni Maria. Tapos sasabihin niya siya yung I am. No, ang dami pong mga sinabi dito na I am. Sabi din dito sa John 8:24, sinabi ko sa inyong na mamamatay kayong sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino nagsasabi po dito? Si Jesus Christ. Amen. Bakit sinasabi ng ibang reliyon, si Jesus hindi Diyos? Sabi niya dito, ako ay ako nga. He is Yahweh. Ano po, si Jesus Christ. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya huwag kayong maniniwala. Pag may sinasabi, I am the appointed Son of God. Wala na po, walang ganon. Alam nyo, pinag-alala namin sa Cohen, ang dami sa Cohen, sa Korea, mga kulto. Meron pa doon, namatay na nga yung mga magulang, sabi ng mga anak, nag-away-away na. Parang ngayon lang, nag-aaway-away yung mga ibang religious, groups, namatay na kasi yung mga magulang. Nang mamatay yung magulang, yung tatay, yun ng Father God. Tapos yung asawa, the Mother of God. Yun ang mga pangalan nila. Pagkatapos po noon, ang ganda ng palasyo nila, parang dito si Kibuloy. Tapos nung mamatay, sabi nung daughter, kasi panganay, I am the only begotten daughter. Ganun. Sabi nga nung isang kasama, pag namatayan, ako nang papalit dyan. Sabi ng isang kasama namin, pastor. Diba? Tapos sabi naman nung anak, I am the only begotten son. No, kasi nag-aagawan na sila sa posisyon dahil sa kayamanan. Di ba ganyan na nangyayari po dito ngayon? Dahil sa kayamanan. Po, yung mga religious cults na yan, nagkakagulo na po sila. So huwag kayong maniniwala pagka mayroong nagsasabi sila yung Kristo. Amen? Basahin natin yung Biblia. At huwag niyo kayong maniniwala pag sinabi na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Sapagkat siya ang sabi dito, ako'y ako nga. Sino ba yun? I am Yahweh. Di ba? Si Yahweh. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon Diyos. So ito ang ating Panginoon, Yahweh. Ang sabi din niya, tatawagin niyo akong Panginoon, Lord, capital letters, L-O-R-D. Wala siyang simula. Sa Kanya nagsimula ang lahat ng bagay. Wala siyang katapusan. Sabi po doon sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Bakit? Kasi wala siyang simula, wala siyang katapusan. Matatapos ang lahat dito sa mundo. This earth has a time limit. Amen? Ang buhay natin sa mundo ito, we have limits. Amen? Meron tayong katapusan, meron kang kapanganakan, meron kang death certificate. Di ba? Pagka namatay na, may death certificate, may birth certificate. Pero si Lord, walang ganun. Amen. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end of time. Siya ang ganap na katotohanan. Po, absolute truth. Walang kamalian po sa ating Diyos. At sa Kanya lang matatagpuan ang katotohanan. Number 4, He is self-sufficient, self-dependent. Wala siyang kailangan. Hindi nga niya tayo kailangan eh. Pero bakit nakikipag-partner siya sa atin? Po, hindi nga niya tayo kailangan likain. Pero bakit nilikha niya tayo? Because He loves you and me. He loves us. At gusto po niya tayo maging partner. He is self-dependent. Po, lahat ay nakadepende sa Diyos. Walang mag-i-exist sa mundong ito nang wala ang Panginoon. Hindi mo kayang huminga nang wala si Lord. Amen? Kung hindi niya papawala ng hangin at magbibigay ng oxygen sa atin, patay tayo sa ilang minuto lang.
lahat nakadepende sa Kanya. Ang araw ay lumulubog sa kanluran, sumisikat sa silangan because of God. Hawak niya sa mga kamay niya ang buong mundo at lahat ng mga nasa solar system, ang lahat ng mga bituin sa kalangitan. Amen? So, yun ang ating Diyos. So, dito ba nabubuklat ba yung ating mga mata at mga kaisipan? Na po, parang kinakahon kasi natin ng Diyos sa ating maliit na mind. Tapos sasabihin mo, si bro. Hindi natin siya bro. Diba? He is God. He is God. He is all sufficient. He is the highest, na being. At hindi mo siya pwedeng i-level sa level mo. Kaya nga si Moses, sabi niya, hubarin mo at siya ay nagpakatira pa sa harapan ng Diyos. Amen. Nakadepende tayo sa Kanya para tayo mabuhay. Amen po ba? Lahat ng mga bansa nakadepende sa Panginoon. Ang buong mundo nakadepende sa Lord. Alam niyo ba, ang mundo natin is like, it's a time bomb. It's a nuclear bomb. Ang pinaka-core po natin ay hydrogen. Anytime, kung gugustuhin ng Panginoon, mag-i-explode ang mundo. No? Hydrogen bomb po ang mundo. Okay, ano pa? Number 6, lahat ay baliwala kung ikukumpara sa Kanya. No, sino ba ang pwede natin kumpara kay Lord? Sino ba ang pinakamayaman dito sa buong mundo? Walang kukumpara sa ating Diyos. Amen. Kaya nga kinakanta natin, no? Ano kinakanta natin kanina? I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Lord, di ba? It's all about you. So, baliwala daw ang lahat ng kayamanan, pagsamasamahin man ng mga bansa, ang yaman nila hindi makukumpara sa Panginoon. 7, ang Diyos ay hindi nagbabago, eternally righteous and holy. Hindi po siya nagbabago, mapapagkatiwalaan mo siya. Ang pag-ibig niya hindi kumukupas, hindi kamukha ng tao, di ba? Noong niligawan ka, sexy ka, I love you. Hinahabol-habol ka. Tapos nung nanganak ka na, tumaba ka. Tapos hindi na makatingin sa'yo, tumitingin na sa iba na mas sexy kaysa sa'yo. Di ba? So, yun ang pag-ibig ng tao, but God will never change. Amen. He is eternally righteous. He is true. Ano po? At siya ang pamantayan ng lahat ng tama, lahat ng totoo, at lahat ng maganda. Siya ang basihan ng lahat ng ito. So we must read the Holy Bible. Amen. Kasi nandyan pamantayan wala nang ibang pamamantayan pa ng katuwiran, ng tama at totoo, kundi ang Panginoon. Number 9, walang makapipigil o makakahadlang sa Kanya. Ang ating Diyos, unstoppable, unchangeable. Di ba may ginagawa tayo noon? He is immovable. He is... Ano ba yan? You are God alone. Di ba? Wala time. Unshakable. Di ba? Hindi pwedeng matinag. Hindi mo pwedeng takutin si Lord. Hindi mo pwedeng i-bribe si God. At hindi siya pwedeng pigilan sa lahat ng mga gusto niyang gawin. Kaya nga pag lumalaban ka sa Kanya, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lumaban. Magpasakop ka sa Kanya kasi ang pinakamaganda ang nasa isipan ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Number 10, siya lang ang pinaka-importante o mahalaga sa buong sanlibutan at karapat-dapat sa paghanga, pagsamba ng lahat ng mga nilikha. Amen. Hindi lang tayo ang sumasamba kay Lord, kahit mga hayop sumasamba sa Lord. Yun nga ang butiki daw Sa umaga daw yun pumunta sa lupa, humahalik sa lupa. Totoo kaya yun? Nakita niyo na ba yun? Ang mga ibon, umaawit kay Lord. Ang lahat ng kanyang nilikha, nagpupuri. The trees and the field shall clap their hands. Sabing ganun sa Psalms, di ba? Pati ang mga ilog, mga daluyong ng dagat, they roar in worship of a holy God. Amen? Siya lang ang dapat nating sabayin, hindi yung idol. Mga K-pop idol, ano pa ba?
mga basketball player, idol, kahit wag mo tawagan yung mga, oy, idol, Lodi. Hindi tayo pwedeng, walang pwedeng umagaw ng kanyang kaluwalhatian at ang kanyang pagsamba para sa kanya lang. Amen po ba? Kaya magkakaroon ka ng takot. Huwag kang magsalita ng laban sa Diyos. Meron tayong naging presidente, minumura yung Diyos. Diba? Hindi niya kilala yung Diyos. So we must give all the glory and the honor, thanksgiving, and praise to our God. Amen? Dahil siya yung Diyos na yan. Kung sana sa puso natin, naintindihan po ba natin to? So if we will know who God really is, mababago yung paglakad natin. Mababago yung pagsamba mo. Mababago yung pananalita mo. Mababago lahat sa'yo. Because you know who God is. Amen? At wala kang kukuning glory para sa'yo. Lahat ng glory para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Gawa chapter 4:12, wala lang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikakaligtas natin. Jesus, ang ibig sabihin niyan sa Hebrew, Yeshua, God is our salvation. Amen? Si Jesus Christ, yung katawan niya, inialay para po sa atin. No, yung apoy po is the wrath of God. Kinuha lahat ni Lord, kasalanan natin. Kung titingnan yung kanyang larawan, di ba, na nakapako sa krus, yun ang pagpapahayag ng tunay na pagmamahal niya sa atin. That He allowed His only begotten Son to be crucified, not to bear the sins of the world, para lang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Praise God. He is our Savior. The God who made the heaven and the earth. The Holy God, Yahweh. The Lord. Na po, iyon po siya ang ating tagapagligtas. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us worship Him in the beauty of His holiness. Hallelujah. Created by human hands, you are not a God dependent, any mortal man. You are not a God in need of. Yes, Lord. It's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of. Yes, okay. It's just the way it is. You are God alone. Good times and bad, you are on your throne. You are God
Jesus, unshakable, unstoppable, that's what you are. Changeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are on your throne. You are God alone. And right now, the good times and bad. The good times. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Usapin po natin ang ating Panginoon. Surrender natin yung buhay natin sa Kanya kung napalayo tayo. Tayo ang naging Diyos ng buhay natin. Sinunod natin yung lahat ng gusto natin. Alam mo ba, ang Panginoon hindi ka naman pipilitin. Pero ang sabi niya, if you want, then go on. But I will remove my covering. Na po, ang Diyos, hindi siya namimili. Katulad ni Balaam, di ba? Sabi nila, wag kang tumuloy. Pero mapilit si Balaam, pumunta nga siya. Pero wala na yung covering ni God kay Balaam. When we are out of the will of God, and we rebel sa Diyos natin na mabuti, na mahal ka, He will just allow you. No, hindi ka niya pipigilan, but His covering will not be with you. Amen. Pero pagka subukan mo lang, ngayon taon na to, February pa lang naman, sama mo si Lord sa mga plano mo. Dedicate mo yung buhay mo sa Diyos nating ito. At tingnan mo, i-compare mo kung ano maging resulta ngayon compare with the previous year na hindi mo siya inuuna sa buhay mo. Na hindi naman talaga siya ang Panginoon ng buhay mo. Taas po natin mga kamay natin kay God. Sumunod ka sa prayer na to kung ikaw yun. Ang Diyos natin mapagpakumbaba. Ang Diyos natin mahal niya ang mga taong nagpapakumbaba. Those who have a contrite heart and a broken spirit, the Lord will not despise. Kahit pag-aano ang kasalanan na nagawa natin, handa ang Diyos magpatawad. Handa ang Diyos na ikaw ay yakapin. Handa ang Diyos na ikaw ay ibalik, i-restore sa kung ano ang talagang calling mo. And He will bless you and He will be a blessing. Katulad ng pangako niya kay Abraham. Katulad ng pangako niya sa mga Israelite people. Hallelujah. Sumunod ka sa prayer na to. Ariyan mo itong personal prayer. Panginoong Jesus, sa iyo lang ako nagkasala, Lord. Patawarin niyo po ako kung ako ay nalihis ng landas na ang paningin ko ay napako lang sa mga bagay ng mundong ito at ang mga bagay tungkol sa sarili ko, Lord. Narito ako, Panginoon. Idinededicate ko yung buhay ko sa iyo. Ikaw ang banal na Diyos. Ikaw ang tapat at totoo. Ikaw ay mapagmahal, mapagpatawad. Salamat po, Lord. At ako'y muling tinatanggap, nire-restore. Wag mula ngayon, Panginoon, ang buhay kong ito, inilalaan ko lang para sa iyo. Wala ng excuses. Dahil kilala mo ko, kilala mo ang mga nagdaan. Kilala mo ako ngayon, at alam mo ang aking bukas.
Salamat po, Lord. At inihayag mo ang iyong sarili sa akin. At nakita ko ang sarili ko, Lord, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Sasambahin kita ng buong puso. Paghiling ko ang kita ng buong buhay ko, Lord. Ng buong lakas ko, Panginoon. Iahayag ko, Lord, ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. Salamat po, Panginoon. At minahal mo ang isang katulad ko. Salamat po, Panginoon. Punuin niyo ako ng iyong banal na Espiritu. At tulungan niyo ako, Lord, maipahayag ang iyong mga salita sa aking buhay, sa aking bibig, sa aking mga gawa. Ito po ang aking panalangin na ipagpupuri, pagpapasalamat, pagpapakumbaba sa harapan ng isang banal na Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas, Yahweh, Yeshua, you are our salvation. Amen at Amen. Hallelujah. Ako na lang po magpe-pray. Panginoon, narinig niyo po lahat, Panginoon, ang panalangin ng mga anak. Dalangin ko, Lord, na itong mga salita na to, babaunin nila, Panginoon, hanggang sa kanilang mga tahanan, that they will never be the same again. That they will, Lord God, reflect your glory. Saan man sila pupunta? At katulad ni Moses, sabi mo, Lord, sasamahan mo kami. Lord, give us the boldness to preach your word, to show your glory, hindi lang sa aming mga salita, kundi sa aming mga gawa, Panginoon. Give us a heart full of integrity, a heart that fears only you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At nilimot mo na po ang aming mga kasalanan. Nilinis mo na kami, Panginoon, na yung banal na dugo, O Diyos. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus loves you. Good morning po. Sige po, pwede na po tayong pumunta sa ating mga groupings. Meron po tayong 10 minutes para mag-share about dun sa mga natutunan natin. Paki-flash yung questions, please. Sige po, punta po tayo sa mga groupings natin. Dala-dalawa lang po or tatlo para po mabilis. Thank you po. Pagkakilala mo kay Lord before at ngayon. Ang question po natin is, ano ang pagkakakilala mo kay Lord noon at yung pagkakakilala mo kay Lord ngayon nung narinig mo yung preaching? Flash na lang. Thanks. Ano ang pagkakakilala mo kay Lord noon at ang pagkakakilala mo kay Lord ngayon? Mga leaders po, punta po tayo sa kanya-kanyang groupings natin. Mga group leaders po, paghati-hatian na po natin para po medyo mabilis tayo. Yan.
Yung po mga nasa labas po, pwede pa po tayong humabol. Yes po. Picture? Ay, pakipicturean na po yung questions. Magpa-flash po tayo ng timer. Thank you po.